Kung gusto po ninyong maliwanagan pa sa mga benepisyo, saan po ba napupunta yung inyong direct contribution? Aba, live na live po kasama po natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng PhilHealth. Naku, bata pa lang po ako, naririnig ko na siya eh. Nandito pa lang po ako sa pagbo-broadcast, talagang nai-interview na po natin siya. Si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth, ang ating tagapagsalita. Live na live po ngayon. Good morning. Vice President po yan sa ating PhilHealth. Good morning, Doc Ish. Good morning, Sec. Good morning, And good Ish. morning, Tina. Magandang umaga rin po sa ating lahat ng tagapanood at tagapakinig. Okay. So, Doc Ish, meron na po tayong pumasok na Viber message. Lapit lang po natin yung ating mic, Doc Ish. Sa ating mga kapamilya po ha, eto na po, 09192783,000. I-send nyo na po, pagkakataon nyo na tong itanong ang inyong PhilHealth. Okay. First question, mula kay, meron kagad, Sec. Kasi live tayo ngayon sa, every Saturday naman, live tayo sa ating streaming. Kaya yung ating mga kababayan, kabisado na yung Viber line natin. Pinadala na kagad yung kanilang mga tanong sa PhilHealth. Galing po kay Angie ng Manila. Meron po akong hypertension at ilang taon nang nagtitake ng maintenance medicine. Gusto ko pong mag-avail nung libreng gamot. Ayan, bago bagong program yan. Maano yan, naririnig natin ngayon yan, yung gamot tsaka yung yakap. Paano po ba yon? Sabi po niya, ate, anong pangalan? Si Ate Angie ng Maynila. Sige po, go ahead po, Doc Ish. Magandang umaga po, Ma'am Vanji. Opo, dalawang pamamaraan po yan. Unang-una, meron na po tayong bagong programa, yung tinatawag natin dati na alaga, ngayon po ay, or konsulta, ngayon po ay tinatawag natin siyang yakap. So yun pong yakap or yung yaman ng kalusugan is our Pioneer Primary Care Benefit Program. At ito ay para sa mga may sakit na nararamdaman katulad po ninyo na may hypertension at sa mga walang sakit para mapanatili yung kanilang kalusugan. Now, paano po natin makukuha yung mga benepisyo ng yakap? Unang-una, although we will discuss this later, pero unang-una, kailangan pong kayo ay nakarehistro sa isang yakap clinic or yakap center na kayo po ang pipili. Kasi depende sa convenience po ninyo. Mas malapit sa inyo, kung saan kayo nagtatrabaho, kung saan kayo nakatira. Pagka po nakapag-register na kayo, meron pong ginagawa na profiling or first patient encounter na tinatawag namin. Ito naman po yung pagkuha lang ng mga history, ng inyong health history, ng inyong pong mga vital signs and all. And after that po, pwede nyo nang makuha ang lahat ng benepisyo ng yakap program. Unang-una, libreng konsultasyon or check-up. Pangalawa, meron po itong kasamang 13 libreng laboratorio diagnostics na makukuha rin sa Yakap Center or accredited facility. At pangatlo, yun pong inyong tinatanong, yun pong gamot. Under the regular Yakap program po, meron kaming kasama na 21 drugs na libre. Yan po ay kasama ang maintenance, lalong-lalo lang sa hypertension. Yes, nakita ko yan. Opo, siya. Oo. like yung po mga, like amlodipine, losartan, hydrochlorothiazide. Kung may yan po mga gamot ninyo, makukuha nyo po yan ng libre doon sa Yakap Center. At yan po ay dahil maintenance, so buong taon. Pero ang maganda po dito, sa pag-aprobahan ng ating PhilHealth Board, na actually, yung tanong mo kanina, si Sec Ted po ang chairperson ng ating PhilHealth Board. So sa pag-aprobahan po nila, na-expand natin yung gamot. Nadagdagan natin ang tinatawag na 54 drugs under a gamot program naman. Ang pagkakaiba lang ng 54 drugs na yon, siya po ay merong limitasyon na 20,000 pesos per person per year as a benefit. So lahat po ng 54 drugs na nakalista na yon ay libre pa rin ninyong makukuha. May limitasyon lang pag nakaabot na ng 20,000 sa isang taon. So yun na lang 21 yung Mahirap makukuha yata natin na ubusin libre. yun, Opo, medyo. At saka ginawa ng PhilHealth yung may presyo sila. So hindi pwedeng maabuso. Yes. Nilagay nila yung ina-analyze nila yung market price ng, let's say, amlodipine.
Tapos pinili nila yung gitna Yes po. presyo. Hindi yung pinakamahal o hindi yung pinakamura. hindi yung selling price sa Hindi po botika. yun. Correct. Hindi siya selling price, tapos nakipagkontrata tayo sa mga farmasiya Yun. sa presyo na ito para mas madami yung makuhang gamot ng ating mga miyembro. Mas malayo aabutin ng 20,000 a year. Oh, naku, napakalaking bagay po niyan, 20,000, lalo na yung mga may maintenance na talaga. Yes. Kasi alam nila na at least meron ng siguradong 20,000 na allotted para sa maintenance. Kasi yung iba po, tinatamad uminom ng maintenance kasi tinatamad bumili at wala namang nararamdaman. Pero yung 20,000 na yun, Miss Tina, is iba pa dun sa 21 drugs na talagang libre pa rin makukuha sa Yakap Clinic. Okay. So all in all, yung pong libreng gamot is 75 drugs na 75 ngayon na drugs libre. na ang pwedeng makuha dito sa Yakap at Gamot Yakap, program. yes. Okay, so linawin po natin, yung 54. So may 54 po na klase ng gamot na saklaw po nung 20,000 na libre po ninyong makukuha through PhilHealth. Pero kung sakali po kayo ay lumampas na sa 20,000, tapos yung gamot nyo ay kasama dun sa 54 na gamot, ay pwede pa rin po kayong makakuha ng libre mula doon sa 21 na gamot na inilabas din po ng actually matagal na yung 21 na Yes, listahan Opo, tapos Yun yung naunang programa. Yun yung unang-una. e-consulta pa yun Nung e-consulta. So, ni-rebrand namin last year. So, tinawag na namin siyang Yakap. Parang yan ang symbol ng Yes. Yakap program. care, Yes. tender loving care. Yakap ng PhilHealth. Correct. Yes, yes. Para maramdaman ng kababayan yung PhilHealth. So, dinagdag pa yan yung 20,000. Gamot naman ang tawag dyan. So, yung Yakap, ang ibig sabihin nun, ano yun? Yaman sa kalusugan. Yaman sa Kalusugan Program. Okay. Yakap for short. Yung gamot program is called Guaranteed Access to Medicines for Outpatient Treatment. Okay. So, tanong po ulit, Doc Ish, ang unang-unang step ay kailangan mag-register. Yes. Yes. Okay, so papaano pong magre-register? Kailangan po ba physically pumunta doon sa klinika? O pwede po ba na mag-QR code kasi may eGov app? Dalawang pong pamamaraan at pinadali na rin naman natin ito. Unang-una, pwede na po yung using the technology. So tama po kayo, pwede po through the app, through our website actually, yung pong www.philhealth.gov.ph. Pasok po kayo dun sa member portal, pwede po kayong mag-register doon. At doon din po sa website na yun, yung makikita yung listahan ng around 4,099 accredited Yakap clinics na pwede nyo pong pagpilian kung saan nyo gustong magpa-register. 4,099 po. 4,099. Ilan ang private, ilan ang public? Ang private po doon is around 700 clinics, private clinics, and then the rest are government. Sinabi ko kasi pwedeng mamili ng Yes private po. clinic na accredited. Yes po. Tapos, pwede rin po using the eGov app. So, doon sa eGov app po, nakalink po ang PhilHealth doon. So, pwede pong doon sa dalawa na yun, kayo pwedeng magpa-digitally register. Or, kung gusto nyo naman, you can go manually. At doon po sa manual, pupunta kayo sa lahat ng opisina ng PhilHealth, lahat ng local health insurance offices, regional offices, or yung pong mga service desk namin sa mga malls, or sa mga ospital. Kung halimbawa may naka-confine at gustong magpamiyembro ng Yakap, meron po kaming mga tinatawag na P-cares or empleyado na nasa ospital, pwede pong sila ang mag-register sa inyo. Okay, may mano-mano, may eGov Yes. app, may website. O, san ka pa? Lahat ng pipihitan ng mata mo ay pwede kang At makapag-register. least, pati yung OFW, pwede Yes. mag-register. Yes, sir. Yes. Pwede po. Lahat actually ng miyembro, actually, gaya na banggit ni Sec, lahat ng Pilipino ay PhilHealth member, so lahat po tayo ay kinakailangang magpa-register para Okay. meron tayong primary care. Okay. So, dun sa 4,099 clinics, magkasama na po dun sa 4,099 clinics ang public at private. Yes po. Ang tanong po, ilan po ang pwedeng piliin at hanggang kailan pwedeng magpalit ng clinic? Isa lamang po ang ating pipiliin at pwede tayong magpa-register. Pero kung halimbawa, hindi natin nagugustuhan yung serbisyo na napili natin na Yakap Clinic, 1 taon po tayong nakaregister. Sa pang 4th quarter po or October, November, December, pwede na po tayong mag-apply ng transfer of clinic or pipili uli kayo ng klinika na gusto nyong lumipat para po mailipat kayo, and then by January, doon na po kayo magpapa-konsulta sa bagong
pinili na klinika. So, So- tandaan nyo ang membro, sila ang pwedeng pumili. Yes. It's their choice. Napansin ko kasi, nung mga first 2 years ng e-consulta, may narirehistro, hindi nila alam, nakarehistro sila Yes. doon. Ah. So, nagko-complain sa amin. Nasa malayong lugar. May dumating na bus, nag-mission, nirehistro sila. Tapos nakarehistro na sila sa malayong. Tama So, po. ganun din. Meron din naman online. So sabi ko, President Edwin, parang paano yung online? Walang pupuntahan yung mga nire-rehistrang. So pinipigilan na namin ngayon yun. Makakapili ka sa talagang fasilidad na gusto mo. And maganda sana yung malapit sa bahay o trabaho Trabaho. mo. Yes. Ganon. Usually yung pinakamalapit, pinaka-accessible po Sa dami naman po nito, 4,099 clinics. Kayo po ba ay nagbabalak pa na dagdagan pa yung mga klinika? Dahil public and private po ito Yes, Sec and Tina, actually tayo po ay nasa momentum ng pag-a-add ng ating mga accredited clinics kasi kailangan natin ng more access to cover for the 120 million Filipinos. Kaya po kami ay nag-i-encourage pa rin na magpa-accredit yung pong mga klinika. Kaya po kinakausap rin namin po yung mga klinika halimbawa ng mga agencies, yung mga clinics ng mga corporation and companies na pwede po silang magpa-accredit sa amin para yung kanilang empleyado mismo meron ng accredited primary clinic sa kanilang kumpanya. Even the government agencies po, kinakausap namin. At yan nga po ay isa sa ating, katulad po nung kinausap din namin yung DepEd. Kasi ang daming teachers, students, nationwide. So, talaga pong nasa momentum kami ng pagdadagdag para po mas mapalawak yung access. At hindi lang ito facilities, pati po yung mga primary care doctors. Correct. Sa ngayon, we have around 7,000 accredited primary doctors, but again, we have to serve 120 million Filipinos po. Ayan, ako talagang yung access talaga, pinapalawak po natin both for public and private clients para po mas madali na magpakonsulta. Kasi ang gusto nga po natin, kasi ito po ay primary care. Ang gusto po ng DOH at ng PhilHealth, hindi po kayo magpapagamot o magpapatingin kung kailan kayo ay malala na. Opo. Dapat po sa as early as kaya nyo po, nandyan naman yung klinika, nandyan naman po yung doktor, tayo po ay magpapatingin. Pero next question ko po, kung nakapag-register na, meron na, nakaregister na siya, nakapili na siya ng klinika. So pupunta na po siya ngayon sa klinika, magpapa-check up na po siya at may primary may PhilHealth doctor po na naka-istasyon doon sa clinic na accredited po ninyo. Yes po. Gaya na nabanggit ko, we have around 7,000 accredited primary care doctors sa ngayon. Sa isang klinika, maaaring hindi isang doktor lamang, pero yung pong pwedeng magpa-register sa isang klinika is ang bilangan natin is 1 doctor is to 20,000 patients. So, pagka po kayo ay nagpunta doon, kailangang makita kayo ng primary care doctor para po sa pag-i-interview or pag-check up kung merong mga kailangang laboratorio or diagnostic na i-advise yung doktor at ito'y doon sa ating libreng 13 diagnostics ay makukuha po ninyo yun ng libre. Ganon din, kung matapos yung diagnostics, tapos may kailangan kayong gamot, i-reseta po yun ng ating primary care doctor para makuha rin ninyo ng libre. Kasama rin nga pala sa mga ina-accredit natin, yung mga fasilidad ni SEC, yung mga Buka Yes. Center, Yes. yung pong Oo, sa mga pwede. puro kalusugan na yan. Puro kalusugan, Lahat po yan nagre-register ay tayo tinatry din nating ma-accredit na para po lahat meron talagang access. Alam mo, galing lang kami ni Tina Ish sa Palo Leyte. Yes. At nagpurok kalusugan ako doon. Sumama ako doon kay Mayor Petilla, yung nanay ni Governor Ikot. At nakita ko yung mga tao hindi naintindihan din ng FIACAP at saka PhilHealth. Kaya Yes. tanong ko sila, alam niyo ba kung ano yung YACAP program? So, maganda itong napapag-usapan natin. Ang gusto kong paliwanag sa ating mga kababayan na nagko-contribute, yung pera na ginagamit dito sa primary care benefit packages ang tawag dito, yakap at gamot, ay galing sa ibang pondo. Ito ay galing sa contribution naman, nasa batas din, na magko-contribute every year ng mga kinita ang PAGCOR, ang PCSO, ano pa ba? PCSO and PAGCOR. sir. PCSO and PAGCOR earnings nila, part of that, contribute every, in fact, may utang pa nga. Yan yung nadidinig yung sinasabi ng mga senator. Sabi, ibayaran na yung 350 million na hindi pa naibayad sa PhilHealth. So yan yung, pag nadidinig nyo na, bakit may utang yung national government, yun yung
absorptive capacity naman. So, kailangan lumawak talaga yung program, mag-enroll lahat ng kababayan. And yung isa naman, yung sa syntax, yun yung pag na-hospital ka. Yung Yes. contribution mo, yung premium contribution mo. Pag na-hospital ka, nanay mo, tatay mo, or anak mo, yun naman ang makukunan natin ng benefit. Pinatataas din ng PhilHealth yan para ramdam ng bawat Pilipino ang PhilHealth. So both inpatient and outpatient services may coverage po. Babalikan ko lang po ulit yung sa proseso ng ating pagkuha ng gamot. Nandun na kanina sa explanation si Doc Ishe. O, edi na check up na ng doktor. 1:20,000 pero maaga ako dun sa klinika, nakapagkonsulta na ako. May reseta ngayon yung doktor doon sa pasyente. Saan ngayon makukuha yung laboratorio? Sinabi ng doktor, ay kailangan mong magpa-check ng dugo, magpa-lab works ka. Tapos, inumin mo rin itong maintenance na ito. Tapos, Apo. yung maintenance na yon ay kasama po doon sa 54, adi saklaw nung 20,000. Saan ngayong hawak nung pasyente yung reseta at yung referral nung doktor para doon sa laboratorio na gagawin ng pasyente? Saan po gagawin yung laboratorio? Saan po kukunin yung gamot? At may gamot po ba? Kasi narinig ko, Mami Sheila, si ating Doris Bigornia, si Tita Doray, ang aray niya, ay meron akong reseta, kaya lang wala namang stock nung gamot. So, at saka ano po yung mekanismo nito? Pag sinabing libre, as in ipapakita lang yung reseta, tapos may libreng gamot na, o reimbursement type, na magpapaluwal ka muna ng kaunti, tapos babayaran ka ng PhilHealth. Sige po, explain po natin. Under the yakap po, yung regular na yakap, no, yung merong 21 drugs at saka 13 laboratories. Kapag nag-accredit po tayo ng yakap center or yakap clinic, hindi lang po yan clinic. Kasi meron nga kasamang serbisyong gamot at laboratorio. Pag nag-accredit po tayo ng clinic, meron po silang, kung wala sila sa loob na farmasiya or laboratorio, meron po silang requirement na dapat meron silang ka-tie up na laboratory and pharmacy. So, maa-accredit natin sila kung meron ka-tie up. Kaya kung kayo po ay makikita sa isang yakap clinic at may gamot or may reseta for laboratory, dapat po ay sasabihin sa inyo ng yakap center, yakap clinic, or nung yakap doctor kung saan kayong laboratorio pupunta. Kasi yun yung ka-tie up nila. Tapos po, kung may gamot naman na ibibigay for as reseta, sasabihin din dapat sa inyo saang farmasiya kayo pupunta para makuha po ng libre yung gamot. Ang binabayadan kasi natin dito, Tina, and Sec of course, is the yakap clinic. Tapos yung pong yakap clinic na yung nagbabayad para sa laboratorio at dun sa gamot na 21 na ibidispense sa ating mga miyembro. Pagdating naman sa gamot, meron po tayo ngayon na ina-accredit, kasi medyo marami yung gamot 54. Meron tayong mga ina-accredit na independent pharmacies or pharmacia or chain of pharmacies. At ito pong mga chain of pharmacies na ito ay meron tinatawag na signage na yakap pharmacy, yakap accredited, para po makilala siya. At yun naman po, kapag ka po under the gamot, yung pong irereseta sa inyo, pwede po kayong pumunta kahit saang accredited pharmacy para makuha yung gamot na yon. Ang maganda ngayon, Sec and Tina, yung ating gamot, we're using technology. IT. Opo, IT. Meron na po, exciting kasi meron na siyang app na ginagamit. Yes. Kapag ka po nagreseta yung yakap doctor, papasok din siya sa app at yun po ay magre-reflect doon sa farmasiya. Although kailangan ding ipakita yung reseta just to confirm, pero nasa sistema na po yun ng farmasiya, tapos magdi-dispense ng gamot, tapos sa app na yun, makikita na rin kung ilan ang na-dispense, kung ilan yung nagamit doon sa 20,000 mo, ilan yung natitira mo pang pera para magamit doon sa 20,000, nakikita na rin po yun doon sa app na yun. So ito ang limiting step namin, kasi kailangan tumanggap yung pharmacy na payag sila Yes. naka-connect online. So Yes. ito yung medyo, ilan pa lang ba na gamot pharmacy na register natin? Sa ngayon po, we have already 45. 45 pa lang. And Metro Manila pa lang tayo. Metro nag-umpisa. Manila po ang full implementation, NCR. Pero susunod na, ang promise sa akin ni President and CEO Edwin Mercado, by middle of the year, this year,
Luzon, Visayas, Mindanao Yes na rin, meron tayong mga gamot. So as of now, ang nakaka-benefit dito sa gamot, yung 50 plus na additional medicines, yung sa NCR NCR. muna. Pero maghintay kayo, lalabas na rin namin kasi naayos na yata yung IT challenges Yes, natin. sir. Yes. May IT challenges din kami sa corporation, but naayos na, and I heard tinutulungan kami ng DICT, kaya thank you very much, Yes. Secretary Henry Aguda, for helping PhilHealth Yes. improve its IT services, and I'm hoping pag na-implement ito, mas marami ng PhilHealth member magbe-benefit sa gamot. Yes po. Yes, Sec. Actually po ngayong first quarter, nakaschedule tayo to launch the full implementation of gamot in Davao, Davao. in Cebu, at saka po in 4A. Region 4A, Calabarzon. Metropolitan Sa cities metro- muna, yes, yung mga apo. urban, highly populated na mga lugar. Yes po. But for the whole year po, ang plano natin, Luzon, Visayas, in Mindanao Yeah. na. Nationwide na. Nationwide na, Okay. Kasi yes. nagsimula lang naman po ito last year. Last year, Kaya inuna po July. muna yung NCR. So merong 45 na accredited na botika for NCR alone. So, ibig sabihin, kung yung reseta po ninyo may nakalagay po doon na gamot at sinabi po nung inyong doktor na dito mo kukunin yung gamot. Sakali na wala pong gamot doon sa nirekomenda nung PhilHealth doctor, pwede pong kunin yung gamot doon sa accredited na separate na botika. Yes. Yes, Basta kasama doon sa 45. Sa 54. Sa 54. 45 na pharmacies Pharmacy, tama. in NCR. Yes. But the question is, where is the list of the 45 accredited pharmacies? At Mami Sheila, pwede ko pangalanan? Papangalanan ko na para alam ng mga kababayan natin saan kukunin yung gamot. And babalikan ko po yung katanungan kung ano po yung mekanismo. Is it magpapalabas po ba muna ang pasyente ng pambayad dun sa gamot as a form of reimbursement? Yun po ay babayaran na lang ng PhilHealth? Or kapag pinakita yung reseta at accredited na botika siya, ay talagang kailangang ibigay ng libre?